Isiniwalat ni Senador Ping Lacson ang sinabi sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na ginamit umano ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsingit ng 100 bilyong piso sa 2025 budget. Dalawang undersecretary na gumamit umano ng pangalan ng Pangulo ang pinangalanan ni Lacson. Saksi si Maki Pulido. Ginamit lang ang pangalan ng Pangulo. Yan daw ang ibinunyag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kay Senate President Pro Temp at Blue Ribbon Chairman Ping Lacson kaugnay sa ilang akusasyon ni dating Congressman Zaldico. Napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. Ang sabi kasi ni Ko sa isang video, si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos umano na magsingit ng 100 bilyong piso sa 2025 General Appropriations Act nang umabot ito sa BICAM. Ang 25% niyan o 25 billion pesos napunta raw sa Pangulo nang maaprubahan ng budget. Ayon kay Ko, idineliver pa raw ang pera sa North at South Forbes Park at sa bahay sa Aguado malapit sa Malacanang. Nang busisiin ni Lacson ng budget, nakita raw niyang totoo ang ipinasok na 100 billion pesos. Nakita rin daw ito ni Senator Win Gatchalian, chairman ng Finance Committee. Pero sabi raw ni Bernardo kay Lacson, ilang opisyal ang gumamit ng pangalan ng Pangulo para paikutin si Ko. I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. He name-dropped the President, making Zaldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Traigib Olaybar. Other personalities. Sinoy Undersecretary Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office ay apo ni Executive Secretary Lucas Bersamin, habang Undersecretary sa Department of Education si Traigib Olayvar. Sabi pa ni Lacson, ibang ibinigay na breakdown ni Bernardo kung saan napunta ang 100 bilyon. Sa DPWH raw napunta ang 81 billion dito, habang ang natira ay napunta sa iba't ibang ahensya. Mula sa 81 billion, si Bernardo raw mismo ang humawak sa 52 billion. 8 billion pesos umano ang kabuuang halaga ng kickback na idineliver ni Bernardo kay Olayvar at 1 billion pesos kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan. At least 10 deliveries. The modus that yung arrangement nila is may tigisa silang armor van. May armor van si Yusek Olayvar, may armor van siya, magpapark sa basement ng Diamond Hotel, darating yung van driven by Olayvar, and possibly, sabi niya, hindi siya sigurado, and possibly along with Adrian Bersamin. Bakante yung armor van, ipapark, idadrab yung isang van na puno ng pera. Ranging from 800 million hanggang 2 billion. Umabot pa raw ng 2 billion ang isang delivery dahil hindi kaagad nasundo ni Olayvar. Sabi pa raw ni Bernardo, si dating Executive Secretary Bersamin ang nagtiyak na marerelease ang pondo na isiningit sa 2025 national budget. Sinabihan siya ni Yusek Traigib Olayvar na si Secretary Bonoan asked Executive Secretary Bersamin several times, sino ba magpapacilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM, paano ito re-release? Sino magpapacilitate? Ang sagot ni ES Bersamin sa kanya, we will take care of it. Sila na raw ang bahala kung paano ayusin yung 52 billion. Napansin din daw ni Lacson sa pagbusisi niya sa budget ang allocables o yung may pondo na pero wala pa namang proyekto. 25.2 billion pesos daw ang allocable ni dating DPWH Secretary Bonoan, habang 143.5 billion ang sa House leadership. Ang tawag dito ni Lacson, bagong pork barrel. 143.5 billion. Mag-advance ng 10%. Magkano nawala sa Kaban ng Bayan? 14.35%. Write-off. Nagagaling sa mga contractors. So why would the contractors advance that much kung hindi sila siguradong sila yung mangungontrata? It sucks, Mr. President.
Ang mga ibinunyag daw ni Bernardo, kanyang isinulat at ipinadala sa Pangulo kahapon. Nang matanggap daw ng Pangulo ang handwritten statement ni Bernardo, sabi ni Lacson, nasundan na ito ng pagbitiw sa pwesto ni na dating Executive Secretary Bersamin at ni dating Budget Secretary Amena Pangandaman. Ayon din kay DepEd Secretary Sonny Angara, nagsumiti na rin ng resignation si Olayvar. There were resignations. Courtesy resignation is a euphemism for firing. The President is a very kind-hearted person. I would have suggested na tanggalin niya and then order an investigation. Otherwise, how can you insulate the President kung courtesy resignation? Tumanggi munang magbigay ng panayam si dating Executive Secretary Bersamin. Iginagalang daw niya ang prerogative o ang karapatan ng Pangulo na magpasya. Patuloy naming kinukunan ng pahayag ang apo niyang si dating Undersecretary Bersamin at dating DepEd Undersecretary Olayvar. Dati na namang sinabi ni Bunoan na wala siyang kinalaman sa mga maanumalyang transaksyon kaugnay sa flood control projects. Nag-resign daw siya para sa transparency. Nasa labas ng bansa si Bunoan para raw samahan ng kanyang asawa na magpatingin sa doktor. Sinisikap din naming makuha ang panig ni Ko. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.